Si Sarah ay nagmamadaling umuwi, pagod ang katawan mula sa mga deadline sa trabaho at pati na rin sa mahabang traffic. Nang buksan niya ang pinto ay nagtaka siya sa nakita. Nakatayo sa hallway ng bahay ang kanilang yaya, si Emily, yaya ng nag-iisa nilang anak. Maganda si Emily, sa edad na 20 ay makurba na ang katawan nito at maputi. Kaka-graduate lang ni Emily mula sa college, kaya habang walang trabaho ay pumayag ito na maging part-time yaya sa anak nila. Ang buhok nito ay basa, at naamoy niya ang banayad na amoy ng lavender soap sa hangin kung saan parang kakatapos lang talaga maligo. Emily, anong nangyari? Bungad ni Sarah na ang boses ay medyo kinakabahan. Ay ate, ito po, natapunan po ako ng gatas ni Leo. Paliwanag ni Emily na ang pisngi ay namumula sa gulat sa biglang pagpasok ni Sarah. Naisip ko po na maligo na lang muna habang tulog ang bata. Sabi ni Emily na lumingon sa gawin ng sala. Tumingin si Sarah sa sala at nakita niyang mahimbing ang tulog ng nag-iisa niyang anak. Naiintindihan ko, pero mas gusto ko sana kung hindi ka na lang naligo dito, parang hindi tama. Sabi ni Sarah, naligo lang po ako, wala po akong ibang ginawa. Mabilis na sabi ni Emily. Hindi pa man sumasagot kay Emily ay nagulat si Sarah nang biglang lumabas sa banyo ang mister at bago ding paligo ito. Basa ang katawan nito at nakatapis lang ng tuwalya. Mark, ano ang ibig sabihin nito? Bagong paligo si Emily at ikaw man ay diyan galing. Galit na tono ni Sarah. Napalingon ang lalaki sa misis na nanlalaki ang mata sa gulat. Teka, alam ko ang maduming iniisip mo, Sarah, at nagkakamali ka. Kakauwi ko lang at naligo ako para lumamig ang ulo ko mula sa nakakapagod na araw ko. Sigaw pabalik ni Mark sa misis. Nagulat si Sarah sa tinura ng mister, parang pinagtatakpan nito kung bakit kapwa sila dalawa bagong paligo. Hindi na sumagot si Sarah, nakita niya kasi ang galit sa mukha ng mister at sa mata nitong nandidilat sa kanya. Gayon man ay ramdam niyang may mali, parang nahihiwagaan siya kung bakit maagang umuwi ang mister at kung bakit tila sabay silang galing sa banyo ni Emily. Kinabukasan ay nag-set up si Sarah ng 2 secret camera at inilagay sa sala at kwarto ng anak. Doon kasi tumatambay ang yaya nito pag naglalaro ang bata sa kwarto. Siya man ay umalis agad at kailangan maaga sa trabaho. Hindi pa man nagtatagal ay biglang tumunog ang cellphone ni Sarah, nakakonekta pala sa kanya ang mga kamera doon. Nang pindutin niya ang screen ay nakita niya ang mister na si Mark na kinakausap si Emily na tila kakagising lamang. Nakita din ni Sarah na hindi pa nakakapagbihis ang mister para sa trabaho at nawili sa pakikipag-usap sa magandang yaya. Nakita pa ni Sarah na hinawakan ng dalaga ang kamay ng mister sabay buka ng bibig na parang may sinasabi. Wala kasing audio ang secret camera niya kaya kung ano man ang sinabi ng magandang yaya ay nakakapagduda. Ilang sandali pa ay binitawan na ni Emily ang kamay ni Mark at naghiwalay na sila. Si Mark ay naiwan sa sala habang si Emily ay dumiretso sa kwarto ng anak. Sandaling isinara ni Sarah ang screen, nagdududa pero wala namang nakitang pwedeng makapagturo na nagtataksil ang mister. Patuloy lang na tinuon ni Sarah ang isipan sa trabaho hanggang sa pagbukas muli ng screen ay hindi na niya makita ang dalawa mula sa camera. Wala si Emily sa kwarto ng anak at wala din si Mark sa sala. Ang tanging walang camera sa bahay niya ay doon sa kwarto nila ng mister. Kinutuban si Sarah at baka nandoon sila sa kwarto at may kataksilang ginagawa. Kaya mabilis na sinabi nito sa boss na uuwi at masama ang pakiramdam kung saan ang punto niya ay huhulihin niya yung dalawa sa akto. Pinaharurot niya ang kotse pauwi at walang sabi-sabi ay itinulak ang pinto sa harap. Blag! Mark! Mark! Sigaw ni Sarah. Sa gulat ng lalaki ay bigla itong lumitaw mula sa kusina na may hawak na kutsilyo sa kanang kamay at gulay sa kaliwa. Sarah, bakit ka sumisigaw? Tano, Sarah, bakit ka sumisigaw? Tanong niya at ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Umamin ka.
Nanginginig na boses ni Sarah. Nakita ko ang camera na magkahawak kayo ng kamay ni Emily at bigla na lang kayong nawala dalawa. Sabi pa nito. Napatitig si Mark sa galit na mukha ng misis at alam niyang may pagdududa ito, palagay niya ay kailangan na niyang umamin. Sarah, may kailangan akong sabihin sa iyo, makinig ka. Umpisa ni Mark. Pinauwi ko na si Emily at hindi na natin siya kailangan. Ako na muna ang mag-aalaga sa anak natin. Sabi pa ni Mark. Nagdikit naman ang kilay ni Sarah at bakit siya ang magbabantay kumuha nga sila ng yaya para roon. Doon ay inamin ni Mark sa misis na lampas 1 linggo na itong walang trabaho buhat ng matanggal. Hindi maganda ang katayuan ng kumpanya kaya isa siya sa naalis. Umaalis siya para maghanap ng trabaho ngunit bigo at uuwi na lamang. Kaya din ito naliligo agad para hindi mapansin ng misis ang maalikabok na katawan mula sa buong araw na paglalakad sa labas. Kaya din nakita niyang nakahawak si Emily sa kamay nito, ay naaawa ang dalaga sa pinagdadaanan ng mister at naiintindihan kung hindi na nila itutuloy ang pagkuha sa kanya bilang yaya at para makatipid habang wala siyang trabaho. Kahapon nang matapon ng anak natin ang gatas sa damit ni Emily ay pumayag akong maligo siya dito. Nandito ako ng mga oras na yun at wala kaming ginagawang mali. Malungkot na boses ng mister. Ayaw kong estorbohin ka at lumaki ang gastos natin, kaya habang wala akong trabaho ay ako na ang bahala sa anak natin nang makatipid tayo. Sabi pa ni Mark. Biglang nawala ang galit sa mukha ni Sarah at napalitan ng awa. Bakit hindi mo sinabi sa akin, maiintindihan ko naman Isa pa ay hindi kailangan at kaya ko naman bayaran si Emily mula sa sahod ko. Sabi ni Sarah, natakot ako Sarah, pag-amin ni Mark. Natatakot akong mapahiya at makita mong isang bigo. Sabi pa ni Mark na namumula ang mata. Niyakap ni Sarah ang mister at dinala sa mesa ng kusina. Doon ay napag-usapan ng dalawa ang problema nila at nasabi ni Sarah na insecure ito sa kagandahan ni Emily kaya laging nagdududa at hindi nakapagpigil sa araw na iyon. Si Emily, galit ba siya sa akin? Tanong ni Sarah sa mister. Ganoon din ang gulat niya nang mapagbintangan mo. Napakabait niya, sinabi ko sa kanya ang totoo at nauunawaan niya ang sitwasyon ko kaya pumayag siya kahit mawalan ng income ay umuwi siya. Sagot ni Mark, nakaramdam ng pagsisisi si Sarah. Nakakahiya ang ginawa niya at binigyan niya ng mali siya ang kabaitan ng dalaga sa mister. Kinabukasan ay pinuntahan ni Sarah si Emily sa bahay nito. Handa siyang humingi ng tawad at binigyan niya ng pagdududa ang awa ng magandang yaya sa mister. Emily, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Sarah sa boses niyang mahinahon. Oo naman po, Mrs. Evans. Sagot ni Emily na nakangiti. Ano po ang gusto niyong pag-usapan? Tanong pa niya. Emily, hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero natakot ako. Alam ko na ang lahat. Sabi ni Sarah, alam mo na ang lahat sa amin ni Sir Mark ang ibig mong sabihin ganon. Nakataas kilay na sabi ni Emily. Parang may inis ang boses niya at alam niyang pinagdududahan siya ni Sarah. Hindi ganoon. Sabi ni Sarah, alam ko na hindi mo ako niloloko. At alam ko na may mas malaking problema si Mark. Dagdag ni Sarah, tumango si Emily at ngumiti. Tama po kayo Mrs. Evans, may problema po ang mister niyo, isang malaking problema. Pero hindi niya kasalanan yun at nahihirapan lang siya. Sagot ng dalaga, nahihirapan. Tanong ni Sarah na puno ng pagtataka. Opo, Mrs. Evans. Sagot ni Emily, nahihirapan siyang mawalan ng trabaho, nahihiya siyang sabihin sa inyo na wala na siyang trabaho at nahihirapan siyang harapin ang katotohanan na kailangan niyang magsimula muli. Dagdag ni Emily, sa sandaling iyon, parang nagising ang puso ni Sarah. Napagtanto niya na malaki palang dagok sa mister ang nangyari. Sa puntong iyon ay nagsimula mag-usap ang mag-asawa tungkol sa mga problema ni Mark. Napagtanto nila na lahat sila ay tao lang, nagkakamali,
at lahat sila ay nangangailangan ng suporta at pangunawa. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtatago sa mga problema, kundi sa paghaharap sa mga ito ng magkasama.